Nagluto lang naman po ako ng puto pero ganito po yung naging resulta. Yes, tama po yung pagkakarinig nyo. Gawa lang po ito sa puto. Kaya naman po kahit wala kayong oven, steamer lang yung meron kayo dyan, kayang-kaya nyo pong magbenta ng ganito katakam-takam at kasarap na merienda. Para po sa ating puto ala Goldilocks recipe na malamang alam na alam nyo na kung ano po yung gagawin, pagsasama-samahin lang po natin yung ating mga sangkap. Dito po sinala ko yung ating mga dry ingredients. Yung ating all-purpose flour, pwede rin po kayo ritong gumamit ng cake flour, pwede rin po yung first class o yung tinatawag pong bread flour. Sa mga laging nagkokomento dyan na bakit parang pabulaklak na yung pagkakabigkas niya, o sige na po pagbibigyan ko na kayo, kung may time kayo pwede nyo pong i-google yung tamang pronunciation nito, kung wala o sige na harina na lang po yung itawag natin dito. Nilagay at sinala na rin po natin yung ating powdered milk, kahit anong brand po ay pwede nyong gamitin. Dito po baka magtaka kayo, 2 tablespoon po ng ating baking powder yung aking inilagay, hindi lang po nakuha sa video yung aking pangalawang tablespoon. Nilagay na po natin yung asukal at maglalagay rin po tayo rito ng kaunting asin to balance the taste. Then haluin po natin mabuti. After nyan, maglalagay naman po tayo ng ating mga wet ingredients. Itlog na siguraduhin nyo pong babasagin nyo po muna sa ibang lalagyan bago nyo po ilagay sa ating mixture. Nang sa ganon, kung sakaling may sira po ito, hindi po madadama yung ibang sangkap na ating ginamit na. Naglagay po tayo rito ng melted margarine pero pwede rin po kayong gumamit ng butter, pwede rin po yung mantika. Haluing mabuti pero iwasan po natin ito ay ma-overmix. Kung sakali po may makita pa kayong mga buo-buong harina, salain nyo na lang po yung inyong mixture. Para lang din po sa mga nagme-message sa akin kung paano raw po maglalagay ng flavor doon sa kanilang puto, ganito lang po yun, magpatak lang po kayo ng 1 to 2 teaspoon po ng flavoring or nakadepende na po ito sa inyo. Ganun rin po kung gusto nyo po itong lagyan ng kulay, then i-mix lang po uling mabuti. Pero ngayon po, ang gagawin po natin ay plain puto lang. Ipinakita ko lang po ito para doon po sa mga nagtatanong sa akin at madalas nagme-message kung paano nga raw po lalagyan ng flavor or kulay yung kanilang puto ala Goldilocks. 9 inches by 13 inches na rectangular pan yung gamit ko rito. Hindi na po natin i-grease pero yung pinakailalim naglagay lang po ako ng parchment paper. Huwag po kayong malito ha, yung ipinakita ko po sa inyo kanina para lang po doon sa mga gustong maglagay ng flavoring or pangkulay. Ngayon po ang ginawa po talaga natin ay plain puto. Kulong-kulo na po dapat yung tubig sa ating steamer bago po natin ito isalang at ang lakas lang po ng apoy na gagamitin natin ay medium-low heat. I-steam po natin ito ng 25 minutes. Sa mga magtatanong bakit Mami Loves napakahina po ng apoy na ating gagamitin, usually po ang gamit natin rito ay medium-high heat sa paggawa ng puto. Yan po ay dahil ang aim natin dito na maging resulta ay hindi ganun kaumbok. Pinalamig ko lang po ito ng husto bago ko po ito in-unmold. Then yung nakikita nyo po ngayon yung pinakailalim. Hiwain depende na po sa laki ng packaging na inyong gagamitin. Dito po ang gamit ko ay yung pa-square po na tub na tig 500 ml. Wala pa rin pong kakupas-kupas kung gaano kaganda yung pinakaresulta ng ating puto. Hayan po at ipinakita ko rin po yung pinakaibabaw. At napakalambot, napakabango at napakasarap pa rin po nito. 6 na slices po yung ating nagawa at dito na ipakita ko na rin po noon, pwede tayong diretsong magluto sa ating mga microwavable tubs. Para po sa ating cream, kahit anong brand naman po na nakasanayan at komportable kayong gawin ay pwede nyong gamitin. Pero ay highly recommend lang po itong Magic Whisk ng High Cups dahil bukod sa laban na po yung stability nito, wala rin pong aftertaste. Yung sasapat lang po para sa ating 6 na tubs yung ating gagamitin. 250 grams po ng ating whipping cream yung ating ilalagay. Then i-whip lang po natin ito ng nasa 2 minutes or hanggang sa makita nyo pong maging puting-puti na po yung kulay nito. Then ilagay na po natin yung ating malamig na gatas. Dito po pwedeng tubig lang din yung inyong gamitin. Make sure lang po na malamig ito. I-beat lang po natin ito sa high speed hanggang sa makuha po natin yung volume na gusto natin. Para lang po sa karagdagang idea, nasa 5 minuto po yung pagbibit ko dito.
ilagay sa piping bag, pero kung talagang hindi po ito available sa inyo, pwede naman pong gumamit ng kahit kutsara lang. Lalagyan lang po natin ng medyo manipis na whipping cream, yung pinakaibabaw po ng ating puto. Then ngayon, i-cover naman po natin yung pinakagilid lang. Babakantehin na po natin yung pinakagitna. Saka naman po tayo maglalagay ng ating sliced mango. Bukod sa napakamura na po ng mangga, napakatatamis rin po. Ito po binili ko ng 50 pesos per kilo. Sa inyo pong lugar, magkano po per kilo ang manggang hinog ngayon? Pwede nga rin po pala kayong mag-comment kung nasa ang lugar kayo ngayon. Nang sa ganon, ma-shoutout ko naman po kayo sa ating susunod na video. Sa pagnenegosyo po natin, especially po sa pagkain, mas maganda pong samantalahin natin yung mga produkto katulad po ng prutas at gulay na mura po sa panahon na yon. Nang sa ganon, dahil nga po mura natin itong nabili, mura po yung mga sangkap, mas mura po natin itong maibebenta. Kung gusto niyo pong mag-stock nito at gawing pang negosyo para naman po hindi mag-iba yung kulay ng ating mangga, pwede niyo po itong pahiran ng corn syrup na katulad po ng ginagawa ko ngayon. And tcharan! Heto na po mga palalabs ang ating napakasarap na merienda or dessert. Natatawagin ko pong Mango Bravo Puto. Nakakatuwa po 'di ba na yung ating napakasimpleng puto, napakadali lang pong gawin, kayang-kaya na po nating i-level up na mas pasasarapin pa po natin at hahanay na po doon sa mga nagsasarapan na rin pong dessert. Hindi po kayo dito mauumay dahil tamang-tama lang po yung tamis nito. Mapapansin nyo po na mas kakaunti yung ginamit nating asukal para naman po balanseng-balanse kahit gaano pa po karaming mangga yung ating ilagay. Sana po ay muling nakatulong sa inyo ngayon ang inyong Mommy Loves at muli rin po ako nakapagbahagi sa inyo ng makabuluhang video. Ngayon po, para kompletohin yan, heto na po yung ating full costing.